Sa mabilis na pagbabago ng mundo ng digital finance, nagbabago na rin ang pananaw ng mga tao sa kung ano ang tunay na halaga ng isang kripto. Ayon po kay Ginong Brad Garlinghouse, hindi na mahalaga kung sino ang may hawak ng token. Ang mas mahalaga ngayon ay kung ano ang naiuugnay at naikokonekta nito. Sa ganitong pananaw, si XRP ay hindi lamang isang speculative asset, kundi isang digital infrastructure na kaya pong pagdugtungin ang halaga sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ganito pong uri ng pagtingin ay nagpapakita ng mas matatag na direksyon para kay XRP mula po sa pagiging trading asset patungo sa pagiging mahalagang bahagi ng global financial system. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ni Ginoong Brad Garlinghouse sa fundamental difference ng speculation at saka infrastructure. Ayan, sabi rito tungkol dyan ay according to Brad Garlinghouse, there's a fundamental difference between speculation and infrastructure, a distinction that underscores the evolving role of crypto assets in the real world. Ayan, ayon po kay Ginong Brad Garlinghouse, may malaking pagkakaiba ang speculation at infrastructure. Ang speculation ay nakatuon po sa pag-asa na tataas ang presyo, habang ang infrastructure ay nakatuon sa tunay na gamit ng isang asset sa ekonomiya. Ipinapakita po nito na gusto niyang makita si XRP bilang haligi ng technology at hindi lang isang paraan para kumita ng mabilis. Sa market impact, kapag mas marami pong institution ang makita si XRP bilang digital infrastructure, mas lalaki po ang posibilidad ng long-term adoption at saka price stability. Sunod na tanong ay ano naman ang nilinaw ni Ginoong Garlinghouse tungkol sa papel ni Ripple at XRP. Sabi rito ay people say things like XRP has a CEO. I'm like, who is it? Garlinghouse asked during remarks reported by Versen Algera, founder of Black Swan Capitalist. He continued, Ripple has a CEO. That's me. There are scores, if not 100 other CEOs, building around the XRP ecosystem. The message is clear. While Ripple uses XRP and its product stock, it does not own or govern it in isolation. Ayan po, marami raw ang nag-aakalang may CEO si XRP, pero nilinaw po ni Ginong Brad Garlinghouse na wala. Ayon sa kanya, si Ripple ang may CEO at siya ay iyon. Para sa ecosystem ng XRP, may dose-dose ng kumpanya na may kanya-kanyang leader at project na nakasentro kay XRP. Ang ibig sabihin, ginagamit lang po ng Ripple si XRP sa kanilang mga produkto, pero hindi po nila pagmamay-ari o kontrolado ito ng mag-isa. Sa market impact, ang malinaw po na separation na ito ay nagbibigay kumpiyansa sa mga regulators at investors na decentralized pa rin si XRP. Kaya tumataas po ang credibility po niya sa global market. Paano naman po pinamamahalaan ang XRP Ledger or XRPL? Yan, ang sabi po rito ay the governance model underlying the XRP Ledger or XRPL reinforces the separation. Protocol amendments only activate once a supermajority of participants endorse them. Ngayon po, ang sistema po ng pamamahala ng XRPL ay nakabatay po sa open source governance. Ibig sabihin, anumang pagbabago sa protocol ay kailangang aprubahan muna ng karamihan ng mga participants bago po ito maisakatuparan. Sa ganitong paraan, hindi si Ripple ang nagdidesisyon kundi ang buong community ng XRPL. Sa market impact, ang ganito pong open governance ay nagpapakita ng maturity ng ecosystem na nagdadagdag ng tiwala mula sa mga developers at saka investors. Ano naman ang sinabi ni Ginong Garlinghouse tungkol sa open source nature ni XRP? Sabi po rito ay Garlinghouse cited this threshold when he stated,
there have been amendments passed to the XRP open source technology that we opposed, and they still passed. That's okay. That's open source technology. Yan, paliwanag natin yan. Ayon po kay Ginong Garlinghouse, may mga pagbabago sa XRPL na hindi gusto ng Ripple. Pero naaprubahan pa rin dahil iyon ang desisyon ng community. Para sa kanya, ayos lang iyon dahil ganoon ang tunay na open source system. Pinapakita po nito na si XRP ay pinapatakbo ng mga users at developers, hindi ng isang kumpanya lamang. Ang market impact po nito ay dahil hindi po centralized ang desisyon, lumalakas po ang imahe ni XRP bilang isang neutral infrastructure na mas katanggap-tanggap sa mga bansang nag-aalala sa corporate control. Ngayon ay bakit po ba mas mahalaga ang koneksyon kaysa pagmamay-ari? Sabi rito ay if the long-term value of crypto is tied to what it enables, then XRP's architecture sets it apart. Garlinghouse first noted this when emphasizing utility over control. We use XRP in our product stack, but there are scores of other companies building in and around the XRP ecosystem. Ayan. Ipinaliwanag po ni Ginong Garlinghouse na ang tunay na halaga ng crypto ay nakabase po sa kung ano ang nagagawa nito. Si XRP po ay may architecture na binuo para magdugtong ng halaga sa buong mundo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may hawak, kundi kung paano ito nakakatulong sa global transactions. Marami pong kumpanya ang gumagamit kay XRP, hindi lang ang Ripple. Kaya sa market impact, dahil po sa ganitong uri ng utility, mas lumalawak po ang paggamit ni XRP sa real-world applications na posible pong magpataas ng demand sa long term. Paano naman po nagbabago ang pananaw ng mga tao kay XRP? Ang sabi po rito tungkol dyan ay as Aljara highlighted in his post, the narrative shifts from who holds it to what it connects. In global finance, value is realized through volume, throughput, and reach, not simply token scarcity or distribution. Ayan. Ayon po kay Ginong Versan Aljara, ang pananaw ngayon kay XRP ay nagbabago. Hindi na tungkol sa dami ng token holders, kundi sa kung gaano kalawak ang koneksyon at paggamit nito. Sa global finance, ang tunay na halaga ay nasa volume ng transaction, bilis ng throughput at lawak ng reach. Kaya habang lumalawak po ang paggamit ni XRP sa cross-border payments, tumataas din ang kanyang tunay na halaga sa ekonomiya. Sa market impact, ang shift na ito ay naglalapit kay XRP sa mga institutional na bangko na naghahanap po ng mabilis na settlement system. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors at maging sa mga developers? Ang sabi po rito ay for investors, this recalibration implies a different lens. Assess not just token supply or short-term momentum, but the network's ability to facilitate cross-border value transfer, interoperability, and institutional adoption. For developers and institutions, the focus shifts to creating services that integrate with XRPL's infrastructure and enhance liquidity rather than solely pursuing token accumulation. Ayan po, para sa mga investors, ang bagong pananaw na ito ay nagsasabing hindi lang supply o price movement ang dapat tingnan. Mas mahalaga pong suriin kung gaano po kahusay ang network sa paglipat ng halaga at kung gaano po ka-interoperable ito. Para naman sa mga developers, mas binibigyang pansin ngayon ang paggawa ng mga serbisyo na gumagamit ng XRPL para mapabuti ang liquidity kaysa basta lang mag-ipon ng tokens. Ang market impact po nito ay ang ganitong direksyon ay magtutulak po sa mas matatag na ecosystem kung saan ang presyo ay sinusuportahan ng aktual na paggamit at hindi po hype. Ano naman ang buod ng pahayag ni Ginong Garlinghouse?
Sabi rito ay Versan Algera's coverage of Garlinghouse remarks serves as a timely reminder that in the world of digital assets, infrastructure wins often look subtle. The story of XRP is less about ownership and more about connectivity, about a protocol working as the backbone of global value exchange. In that context, understanding what it connects becomes far more important than whose token is it. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang buong pahayag daw ni Ginong Garlinghouse ay nagpapaalala sa atin na sa mundo ng digital assets, ang panalo ay hindi laging nakikita sa mabilis na pagtaas ng presyo. Minsan ito po ay nasa tahimik na pagbuo ng infrastructure na nag-uugnay sa global value exchange. Iyon ang kwento ni XRP. Hindi tungkol sa kung sino ang may hawak, kundi sa kung ano ang nagagawa niyang iugnay. Sa market impact, ang ganito pong mensahe ay nagtataguyod ng long-term trust sa project ni XRP at nakikita ito ng market bilang isa sa pinaka-practical na crypto assets sa panahon ngayon. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors. Ang mensahe po rito ni Ginoong Brad Garlinghouse ay napakalalim ngunit malinaw. Sa XRP ay hindi lang token para ipunin. Isa itong makabagong technology na unti-unti pong nagiging backbone ng global value exchange. Habang ang iba ay nakatutok lang sa presyo, sa XRP po ay tahimik na bumubuo ng mga tulay or bridge sa pagitan ng mga bangko, negosyo at saka digital payment systems. Kaya kung titignan po natin sa mas malawak na perspective, tama si Ginong Brad. Ang tanong ay hindi sino ang may hawak ng XRP, kundi ano ang mga koneksyon na ginagawa nito. At sa bilis ng galaw ng global finance ngayon, mukhang si XRP ay nasa unahan ng pagbabagong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.